Good day mga creative nating kaibigan dyan, kumusta po kayo? So kumarap naman tayo ulit sa camera, and then try natin kahit nahiya tayo, subukan natin kasi yung video na gagawin natin ngayon is related din naman ito sa business and sa creative ng mga tao. So meron akong nadaanan kanina at nakita ko na gumagawa sila ng mga bagay-bagay na kung saan pwede nilang ibenta at saka demand sa panahon ngayon. Let go guys, we will feature their product and their ability to make money. So nakasakay na tayo sa ating Mercedes-Benz ba? Papunta na tayo doon at interviewin natin sila mamaya. Tingnan natin kung anong mga produkto ang kanilang ginagawa. Sila ay ating kabarangay din. At sila ay mga nanay o housewife dito. Sila ay masisipag. Mga taong creative at gumagawa ng paraan para pagkakitaan. Kaya isanama natin ito sa ating vlogging dahil interesado tayo sa kanilang mga diskarte at mga pambihirang galing, mga talento at creativity nila. Sila yung gumagawa ng mga flower decoration base na pinaglalagyan ng bulaklak. Sa tuwing sasapit ang araw ng mga patay at kanila itong dinidekorahan at ibinibenta sa sementeryo para sa kanilang additional income. Ay, wala pala sila dito. Umambon kasi. Check na lang natin. So dito na tayo sa pisto nila kung saan dito sila gumagawa ng kanilang produkto. Ito yung mga sample na ginagawa nila. And di ko rin sure kung ito ay finished product na or need pa nila itong pinturahan. So ito yung indigenous materials nila. Ito ay natawag na balagon sa amin, at kung sa Tagalog ay ito ay isang uri ng baging. Makikita at makukuha ito sa mga gubat na parte ng aming barangay. So dito nga pala talaga sila, lumipat sila dito kasi may bubong dito. So ngayon interview natin. Kakilala ko din ito mga dalawang tita natin. Say hi. Ayun naman dyan. Nahiya pa kasi. Sige. Ito yung ginagawa nila. Yung parang flower base na ginagawa kapag araw ng mga patay. At saka parang binibinta nila ito ng magkano to, te? Ay, pirato te, Praja? 20 ang isang piraso nito. So, anong ngalan kang kahoy niya, te? Kang ano, balagon? Ano ang lagtang? Lagtang, no? So, makita dyan sa mga talon. Ang sabi daw ay isa itong uri ng baging na makukuha sa bundok. So mahirap itong kunin at saka naisip nilang gawan ng paraan para gawing pagkakitaan. Yun sabi ni Auntie. So kasi Auntie Gingging yung expert dyan sa paggawa ng mga ganito. Wow, expert. Ano yan? Expert na ba? Uwi ko na. May order nyo ka dyan, te? Pwede. Saan ano dyan, order dyan? Sa pista. Sa pista minatay nga dyan. So may mabual karagi kung tumo ka bigya to.
may samples ito na isa na malaki na ano na ayos na, pakita natin mamaya. So sabi daw nila hindi wag na natin focus masyado sa mukha nila kasi nahihiya pa sila eh. I-focus ang mukha mo. Mapayat sa kamagaba nito. Ayan yan. Mayroong payat, mayroong taba. Isang beses lang naman ginagamit to kapag araw ng mga patay kaya ayan. So ilan ang order te? Pera ang order? 150. Wow, malaki pala yung order daw. 150 piraso. So mag 20 yung isa. Ano? Hindi ko alam magkano. Ayun na lang po mag times diyan. So ayan, mamaya pakita natin yung mga iba pa nilang ginagawa. May isa daw silang ginagawa nito na kawayan pero hindi pa natin makuha ng video dahil nagpupukas muna sila sa order nila nito. So inumpisahan na ni Auntie Gingging sa paggawa ng ganito. Tingnan natin kung paano niya ginagawa. Videohan pag ubrano ko, nagundal ako ng ubrano mga diya. Sige lang. Mahidal din yung ubra pa yung order ninyo nga 115, hindi na mahidagdan na. Ganyan ko din paano buwan mo ni ano ko ni kung to try ko dito kung paano buwan ano kung paano ginabual sa talon. Lagtang ko na ano, banawak. Gamot. Ay. Amura nang yung takas yung madukot na na. Ay pa to ko kay tigigi. Amura ka labag na. Sumala ka ito, baong tudlo mo ipit ka ano. Ito. Gala tanara na ako to na putod ko na pa eh. Eh di part ko to sa video niya. Para nga may katanan. Pahay ko tambal to. Muna kang ginutod. Mo yung mga materials na sanggat. Martelyo, So ano daw lagay. sanggot tawag dyan yung ano tawag sa Tagalog. Bali tatlong layer. Tatlong sampaw. Depende sa sarang lima kung vlogon kung nagko duhan. Nagkaluwa na. Depende sa balagan. Ang nagko ang gamay-hamay kasi. Ay, bigaan. Na kulbaan ko gingging. Nahiya sa camera eh. Nga na pako niya yung kamay niya. Nagliwasi ko mo. Ay na mo, sumula ako pang galis din mo dyan. Ganyan kahirap yung ginagawa nila. Pero pira naman kapalit eh. Yan, dugo kung paanahay. Dugo daw yung kamay niya. Lahat na. Oh. Naduguan nga daw si Gingging. Isawa ko. Stop lang muna natin. So si Auntie Bod na lang tingnan natin kung paano niya gumawa ng hawakan ng flower pot na ito. Kasi nasugatan yung isang partner niya na si Auntie Gingging dahil sa pako.
yung pako di nakatama ng maayos sa kahoy na tamaan yung kamay niya kaya dumugo. So ganyan talaga ang hirap ng ginagawa nila. Kapalit nito naman ay pera. Wala namang easy na ginagawa. Kung kailangan nating pera, kailangan din nating mag-sakripisyo. Dapat sabayan lang talaga natin ng kunting ingat sa ating sarili para makaiwas sa disgrasya. Kaya suportahan natin sila na mapatuloy nila ang kanilang paggawa at makagawa pa sila ng mga produkto para rin sa additional ng income para sa kanilang pamilya. Maraming marangal na trabaho kapag creative lang tayo katulad nila. So hindi lang daw araw na mapatay sila gumagawa, kapag may mga iba ding occasion ay gumagawa din sila katulad ng sa December, fruit tray at saka mga parol. Ngayon ito na yung mga natapos nilang produkto o kanilang finished product. Isa ay gawa sa kawayan at ang isa ay gawa sa bagging. Yan. Lagay natin sa kanilang finished product. At ayan, nagamot na ni Ate Gingging ang kanyang kamay na nasugatan at bumalik na siya sa kanyang ginagawa. So bumili ako ng isa at atin itong dekorahan ng bulaklak para sa final na kalalabasan ng ating project. Bulak nga idekorar. At nang pauwi na ako, may nadanan ako dito sa Changi ni Auntie Lulul na siya ay gumagawa din ng gawa sa kawayan. Kaya kinunan ko ito ng video. Wala siya dito kaya hindi natin siya makausap paano ito gagawin. Pati din ang aking nanay ay gumagawa din ng ganito. Yan, pati nanay ko gumagawa rin. Pira ka bilog i-order nyo, nay? Pira naman mo rin? Pulo pa lang ni mo naman. So bago pa lang si nanay mag-umpisang gumawa nito, kaya tutulungan ko na lang siya para makarami kami. So ito na lang masasabi ko, kapag tayo ay creative, lumalapit din sa atin ang biyaya at pera. And be a community of creativity independente. Bye-bye!